Isang mapagpalang hapon sa atin, mga bata. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating kauna-unahang online prayer meeting service para sa inyo, mga bata. At ninanais ng simbahan na kayong lahat na mga bata ng Good Shepherd Baptist Church at maging mga bata na ating inaabot ay patuloy na maturuan, ma-encourage at mahamon lalo na sa gawain ito ng pananalangin. At ngayong hapon na ito, ang ating paksa ay praying for others. Pananalangin para sa iba. Ito ang paksa natin sa buong buwan ng September. Okay? So, tayo muna ay manalangin. Tayo ay humingi ng biyaya sa ating Panginoon. Mga bata, tayo tumungo. Tayo ay pumikit. Tayo ay manalangin. Maraming Diyos, magandang hapon po sa inyo. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita at pagkatapos po nito ay kami po ay makapanalangin. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pagkakataong ito. Samahan po ninyo kami sa pag-aaral po ng inyong salita. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Salamat po sa Panginoong Jesucristo sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So yun nga ang ating paksa mga bata, praying for others, pananalangin para sa iba. Okay. So, bago tayo tumuon mismo doon sa ating paksa, kapag magpakalaot doon sa ating paksa, kapag nananalangin tayo para sa iba, ang isang maliwanag na katotohanan ay sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Okay. Bakit natin ito gagawin? Sapagkat ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Ay sino ba ang Diyos? Na bakit ba mahalaga na sundin natin ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ang una ay lumikha sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang bumubuhay sa atin. Siya ang nagpapanatili ng ating buhay hanggang sa mga sandaling oras na ito. So, doon pa lang ay mahalaga na ating hinahanap at sinusunod ang kanyang kalooban. At walang kalooban ng Diyos sa masama. Alam natin na pag sinabing Diyos ay mabuti at banal at ang kanyang mga kagustuhan ay para sa ating ikabubuti at ikaliligaya. Okay? So, kapag tayo ay nananalangin, kinakausap natin ang, mga bata, sagot kayo. Kapag tayo ay nananalangin, kinakausap natin ang, sagot? Okay, tama. Ang Diyos. Okay, kapag sabi naman, kapag nagbabasa tayo ng Bible, kinakausap tayo ng Diyos. Okay? So, kapag ikaw ay anak ng Diyos at meron kang relasyon sa Diyos, hindi pwedeng walang pakikipag-usap sa Diyos. Dahil ang tunay na merong ugnayan ay merong komunikasyon. No? Kapag ang dalawang persona ay walang ugnayan sa isa't isa, wala yung komunikasyon. Kaya pag ang isang tao ay walang panalangin sa Diyos, ay pagpapakita na talagang wala siyang connection sa Diyos. Okay? Kaya yung pananalangin, pagpapakita na tayo ay sa Diyos. Okay? So, okay, nabanggit na natin yan. Okay, basahin muna natin ang Matthew 6, 9 to 13. Sabay-sabay natin basahin mga bata, Matthew 6, 9 to 13. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman sa nawa. Pag binulay natin yung verse 9 to verse 13, dito sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo, makikita natin na ang pinakapuso ng panalangin
ay pagsamba sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, pagsunod sa Diyos, paghanap ng kanyang kalooban, pagdepende sa Diyos o umaasa o pag-asa sa Diyos. Okay? At pagkilala sa kung sino ang Diyos at sa kanyang banal na kalooban. Yan ang ibig sabihin ng panalangin. Nakikipag-ugnay tayo sa Diyos, nakikipag-usap tayo sa Diyos sa puso na nais natin siyang sambahin, nais natin na siya ang masunod sa ating buhay, nais nating tayo ay umasang lubos sa kaniyang mga biyaya, nais natin na yung ating relasyon sa Diyos ay maayos, walang kasalanan, o kung may kasalanan man ay tayo ay humihingi ng kapatawaran at ang ating niyayakap ay yung mabuti, okay, at hindi yung masama. So, yan ang ibig sabihin ng panalangin. So, sana nakikita natin yung esensya ng kasalanan ng panalangin. Hindi ang ideya ng panalangin ay hinihingi mo kung anong gusto mo at susunod ang Diyos sa iyo. Hindi ganoon ang panalangin. Okay? So, tingnan natin at ito na yung pinakapaksa natin. At ang sabi ng 1 Timothy 2:1, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. So dito sa verse na ito, makikita natin na talagang kalooban ng Diyos na ating ipanalangin ang iba, ipanalangin ang kapwa. Dito nga binanggit na yung ating panalangin, yung ating pagdaing, yung ating pamamagitan, yung ating pagpapasalamat ay patungkol sa mga tao. Okay? Pag inyong tininin yung salitang manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat, ay pag binuo natin yan talagang ang isang salita na makikita natin na sumasakop dyan ay yung salitang panalangin. Kaya bakit tayo mananalangin para sa iba? Ay dahil ito'y maliwanag na kalooban ng Diyos sa ating mga anak ng Diyos. Okay? So, hindi tayo magpapakatagal, direct to the point tayo sapagkat pagkatapos itong ating pag-aaral ng salita ng Diyos, magpe-pray pa tayo mga bata. Sino-sino ang kailangan nating ipanalangin? Okay? So, tayo nga ay sumagot. Okay? Mula sa talata, sagutin nyo nga mga bata. Okay, basahin natin 1 Timothy 2:1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Base sa verse na ito, base sa talata na ito, base sa salita ng Diyos na ito, sino ang dapat nating ipanalangin? Nga? Anong sagot niyo mga bata? Okay? Sumagot nga kayo mula sa verse na ito. Sang-ayon sa verse na ito, sino ang dapat nating ipanalangin? Okay. Tumpak ang sagot, ang lahat ng mga tao. Well, alam natin ang mga tao, ang bilang ng mga tao sa buong mundo ay nasa 7 billion siguro ngayon o higit pa. Pero ang idea ng lahat ng mga tao ay lahat ng mga tao na abot ng ating kaisipan, abot ng ating relasyon. Okay? Inutusan tayo ng Panginoon na manalangin, manaing, mamagitan sa lahat ng mga tao. Okay? Sapagkat ang nais natin o ang nais nga ng panalangin ay ang pinaka-esensya nito ay itong mga tao na ating ipinapanalangin ay magkaroon ng tinatawag na totoong relasyon sa Diyos. Maluwalhati nila ang Diyos. Okay? Maghari din ang Panginoon sa kanilang buhay. Mahanap din nila at magawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Maging maayos ang kanilang relasyon sa Panginoon. Magkaroon sila ng kagalakan sa ating Panginoon. Sila'y umasa sa Panginoon. Ibig sabihin, pinaka-esensya ng panalangin natin sa lahat ng mga tao, yung mga tao ay magkaroon din ng pusong nagagalak sa ating Panginoong Diyos. Dumami nawa ang mga taong lumuluwalhati, nagagalak, sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Okay? Nagpapasakop sa Kanya. At yan yung ating dahilan kung bakit natin sila ipinapanalangin. Bakit natin ipapanalangin yung mga tao? Yun ang esensya nun. Hindi lang upang sila ay gumaling sa sakit, hindi lang upang sila ay maingatan sa mga biyahe, maingatan sa kanilang mga pagkilos, hindi lang upang sila ay makakain,
magkaroon ng pagkain. Hindi yun eh. Kundi yung mga tao na ito ay mapalapit ng lubos sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, yan ang number 1. Kalooban ng Diyos na ipanalangin natin ang lahat ng mga tao. Okay? Kaya nga, isa sa pinakamahalagang gawain at pinakagawain bibigyan natin ng oras ay panalangin sapagkat iniutos na sa ating ipanalangin ang lahat ng mga tao. Kaya laging may dahilan para manalangin. 2 Timothy 2:2. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas sa kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Dito naman sa verse ito mga bata, sino-sino ang dapat nating ipanalangin? Sagot, mga bata, sino-sino ang dapat nating ipanalangin? Sangayon sa verse na ito. Okay, tama. Ang idea ng verse na ito, ang mga taong nasa gobyerno, yung mga taong namumuno, yung mga taong nasa pamahalaan. Ang command sa atin ng Panginoong Diyos, ang utos sa atin ng Panginoon, ipanalangin natin sila upang sila ay talagang tulungan ng Panginoong mamahala. Oo, sapagkat ang sabi ng Bible, itong gobyerno, itong pamahalaan, yung kapangyarihan galing sa Diyos yan. No? At ang naisang Panginoon ay magampanan nila yung katungkulang ibinigay sila sa kanila ng Panginoon. Ano 'yon? Ito yung pagpo-promote ng kabutihan at pag-aalis ng kasamaan, no? 'Yun ang pinaka-esensya ng gobyerno eh. Yung pagpo-promote ng kabutihan at pagpapatigil ng kasamaan. Yan ang pinaka-puso ng gobyerno kung bakit may kapangyarihan ibinigay ang Diyos sa mga tao o sa pamahalaan. So, kasama sila sa ating ipinapanalangin. Ang ating mga barangay captain, ang ating mayor, ang ating mga congressmen, ang ating mga governors, ang ating mga senators, ang ating presidente, ang ating vice president, ang lahat ng mga nasa gobyerno, ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos ay sila ipanalangin. Oo, kalooban ng Diyos yan sa atin. Ano pa ito? Ephesians 6:18, na magpanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Sangayon sa verse na ito, mga kids, sino-sino ang dapat nating ipanalangin? Ang linaw sa verse, ano? Okay, ang liwanag sa verse, lahat ng mga banal. Ang tinutukoy na banal ay hindi yung pinagkasunduan ng mga taong maging banal. Pag sinabing banal sa Bible, sila yung mga taong makasalanang, kumilalang, sila yung makasalanan, nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos at kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para sa kanilang kaligtasan. Sila yung mga itinuturing na banal ng Bible. Ibig sabihin, sila yung mga ligtas, sila yung mga totoong Kristiyano. So, dito makikita natin yung mga kapwa Kristiyano, mga ligtas, yung ating mga kapatiran ay ating ipinapanalangin. Diyan palang makikita natin na talagang ang buhay panalangin nga pala dapat may oras. Sa dami ng dapat nating ipanalangin ayon sa kalooban ng Diyos. At habang sila ating ipinapanalangin, kinakausap natin ang Diyos, nagiging close tayo sa Panginoon, at ang pinakapuso naman natin kung bakit natin sila ipinapanalangin ay yung puso ng mga taong ito ay maging malapit, na ang Diyos ang talagang kanilang maging kagalakan sa kanilang buhay, sa Diyos sila magpasakop, ang Diyos ang kanilang hanapin sa kanilang buhay, sa Diyos sila umasa. Yun yung pinaka-essence yung panalangin natin sa kanila. So, mga kapwa Kristiyano o mga kapwa ligtas, kung ikaw ay isang taong nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay ligtas at yung mga kapwa mo ligtas ay dapat nating ipinapanalangin. Okay, ano sabi ng Ephesians 6:19-20? At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ng hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan, upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. No?
Dito makikita natin humihingi ng panalangin si Apostle Paul, si Apostol Pablo, no, na siya daw ay pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng bibig at ipakilalang may katapangan ng hiwaga ng ebanghelyo. Yun ang kanyang prayer request. So dito makikita natin from this verse, sino-sino ang dapat nating ipanalangin? Kids. Sagot, mga mangangaral ng salita ng Diyos. Na itong mga mangangaral na ito, mga pastors, preachers, Sunday school teachers, okay, even our parents na nangangaral sa atin ng salita ng Diyos, at tayong lahat na mga anak ng Diyos ay talagang inutusang mangaral ng salita ng Diyos, ay bigyan tayo ng Panginoon ng tapang na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. Oo. So yun ang kalooban ng Diyos. Yung mga mangangaral ating ipinapanalangin. Oo. Bakit ganun? Sapagkat yun nga ang idea ng panalangin. Ibig sabihin, yung mga bagay na yun, hindi natin ginagawa sa ating sariling lakas o sa ating sariling galing. Ipinaparamdam natin, ipinakikita natin sa Diyos na talagang tayo nakaasa sa Kanyang biyaya, nakaasa tayo sa Kanyang lakas, nakaasa tayo sa Kanyang karunungan. Kasi talagang tayo mga taong makasalanan, kapos tayo. No, we are dependent sa ating Panginoong Diyos. Oo. Kaya pagka walang panalangin, ibig sabihin, sinasabi nating we can do things without God. Pag tayo nananalangin, sinasabi natin we are dependent with God. So, mga mangangaral ng salita ng Diyos ay dapat nating ipinapanalangin. Hebrews 13:3. Basa, alalahanin ninyo ang mga may tanikala gaya ng kayo'y nangagagapos, nakasama nila ang mga tinatampalasan, na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Yung alalahanin dyan, ang pinaka-konteksto ay ipanalangin natin sila. Yung mga nagagapos, yung mga tinatampalasan sa katawan. Sino yung mga dapat nating ipanalangin? Mga Kristiyanong inuusig. Maraming Kristiyano ang nagdadanas ng kahirapan at pag-uusig even at this point of time. No, ang iba dyan ay kinukulong, ang iba dyan ay inaagawan ng property, ang iba dyan ay binabantaan, ang iba nga dyan ay pinapatay. So, ipanalangin natin sila. No? Anong idea ng panalangin? Maligtas sila doon sa kamatayan? No? Yung ba yun? Pero alam natin maraming namatay na mga Kristiyano kahit sila ipinanalangin. Ang pinaka-idea ng ating panalangin ay yung ating patuloy na pag-asa sa Panginoon, pagtitiwala natin sa Panginoon, na sila ay magpatuloy kahit sa gitna ng kamatayan, ay kanila talagang luwalhatiin ng Diyos. Na sa gitna ng kanilang dinadana sa mga paghihirap, ay patuloy nilang bigyan ng luwalhati ang Panginoon. No? Na wag nilang ituring na isang kakutsaan o isang kababaan ng kanilang karanasan, kundi isang malaking karangalan na kanilang naranasan yun para sa Panginoon. At habang tayo nananalangin, inaalaala yun, ay atin din namang hinahanap sa ating buhay na tayo maging ganun din kahit sa panahon ng pagsubok o panahon ng kahirapan, ay tayo manindigan din at lagi nating ipapakita ang buhay na nagpapasakop, nagpapasalamat at tumuluwalhati sa Diyos even at this point of time. Oo. So mga minamahal, mga Kristiyanong inuusig. Sino-sino nga ang dapat natin ipanalangin? Lahat ng mga tao, ang mga taong nasa gobyerno. Sino nga yan? Mga taong nasa gobyerno, mga kapwa Kristiyano o kapwa ligtas, mga mangangaral ng salita ng Diyos, at ang mga Kristiyanong inuusig. Marahil pa tayong mababanggit. Pero doon sa aspect ng lahat ng mga tao, ay sinasakop na nun lahat. Okay, nilagyan lang natin ng specifics yung ilang mga bagay, yung ilang bahagi. Ano-ano ang ipapanalangin natin para sa iba? Bagamat ating nababanggit na. Okay? So, ano sabi ng Luke 22 verse 32? Mga bata, sabay-sabay natin basahin. Datapwat ikaw ay ipinamanhi ko, sabi ng Panginoong Jesus. Ito yung example niya. Nung ipanalangin niya ang iba, Jesus Christ ang best example of praying for the others. And let us see, tingnan natin, ano yung kanyang ipinalangin sa iba. Particularly dito kay Peter. Okay? Datapot ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. O si Peter nga ba ito? At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So ano yung panalangin niya dito para sa iba? No, para sa kanyang mga alagad. Sabi niya,
Tingnan nyo nga, ano yung kanyang panalangin? Huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Oo. So, ano yung ipapanalangin natin sa iba? Bakit natin ipapanalangin yung iba? Ipapanalangin natin yung kanilang pananampalataya ay maging malakas. Ninanais natin bilang tayong mga anak ng Diyos na yung ating mga kapwa mananampalataya, no, ay lalo pang magtiwala sa Diyos anuman ang kanilang pinagdaraanan. No? Yun ang ating panalangin. Naway patuloy silang magpasakop, naway patuloy silang magtiwala, naway patuloy nilang luwalhatiin ang Panginoon. No? Yan ang kalooban ng Diyos. At maging ang Panginoon Kristo, yun ang kanyang panalangin sa kanyang mga alagad o sa kanyang alagad na tinutukoy sa verse na yun, na ito'y huwag magkulang ng pananampalataya. Oh. At wala na pong pinakamagandang desire sa iba, kundi ang tayong magkaroon ng godly desire na yung mga taong yan na nasa ating paligid ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Ano man ang sitwasyon. Lalo na po sa panahon ng mahirap na sitwasyon. Okay? So, yan ang una. Pinapanalangin natin ang kanilang pananampalataya. Number 2. At nang siya'y dumating sa dakong iyon ay sinabi niya sa kanilang magsidalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Okay, ano yung essence ng prayer dito? Pag ipinanalangin natin yung iba, ano yung ating desire? Ano yung ating wish? Ano yung ating petition sa Panginoon? Na huwag magsipasok sa tukso. Okay? Ibig sabihin, magtagumpay laban sa tukso. Mahalaga ito. Pinapanalangin natin ang iba para sila'y magtagumpay sa mga tukso. O sa inyong mga bata, halimbawa, pinapanalangin nyo si mami, pinapanalangin nyo si daddy. No? Na kung may tukso sa kanilang buhay, no, ay sila'y magtagumpay. No? Ano ba ang mga tukso sa ating mga magulang, mga kids? Yung wag silang magkakaroon ng ibang asawa. No? Panalangin natin sila na sila'y manatiling tapat sa inyong mga magulang. No? Magtagumpay sa tukso. Kung kayo merong kapatid na nagtatrabaho sa bangko, sana ay huwag siyang magnanakaw. No? Kung kayo ay merong kapatid na nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya, ay huwag mandadaya. No? Dahil may mga tukso. Okay? So, ipinapanalangin natin sila. Kaya maraming dahilan para tayo manalangin at binigyan tayo ng napakaraming dahilan para tayo makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So, magtagumpay laban sa tukso. John 17:11, at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo, umang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya naman natin. Ano yung prayer request ano yung prayer ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Upang sila'y maging isa. So ano yan? Pagkakaisa o kaisahan. No? Pagkakaisa o kaisahan ng church, pagkakaisa o kaisahan ng family, pagkakaisa o kaisahan ng community, ng ating pamahalaan o ng ating bansa, ipinapanalangin yan natin. Pero sa ating mga mananampalataya, siyempre ang konteksto natin, yung church at saka yung family. No? Pinagpe-pray natin na talagang sana'y manatili yung kaisahan. Huwag mawasak, huwag masira, huwag mag-away-away, huwag magkagulo, no? At kung meron mang problema, ay sana'y mamayani yung pagpapatawad at pag-uunawaan, paghingi ng tawad at pagpapatawad, pagtatanggapan sa isa't isa, pag-uunawaan, upang manatili yung kaisahan. No? O kung meron man silang mga goal na nire-reach, ay sana ang bawat isa ay magkaroon ng puso na makiisa dun sa kanilang goal. No? So, ipinapanalangin natin yung kaisahan o pagkakaisa ng ating church at ng ating family. Okay, mahirap na ang namamayani ay away, galit, no? Pagkakawatak-watak. John 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun ang prayer ng Panginoong Hesus, pakabanalin mo sila sa katotohanan. So ano ibig sabihin? Anong ating ipagpe-pray sa iba? Pamumuhay na may kabanalan. Pag sinabi pamumuhay na may kabanalan,
ay pamumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Yun ang ating prayer. No, pag tayo nagpe-pray, sana ako, Panginoon, tulungan mo po ako na masunod ko kung anong sinasabi ng Bible. Tulungan niyo po si Mami, si Daddy, ang mga kapatiran. Sana po'y masunod yung sinasabi ng Bible. At kung meron kang alam na sinasabi ng Bible na dapat ginagawa natin, ini-specific mo. Kung meron kang kapatid, kaibigan, kakilala, mahal sa buhay, ay ini-specific mo na sana po ito ay patuloy na magawa nitong tao na ito. Oo. Kaya iba tayo. Hindi ang panalangin, puro pahingi pong pera, pahingi pong pagkain, pahingi pong ganito, pahingi pong ganito, pahingi pong ganito. No? Diyos ko, gawin mo ito. Parang tayo ang master at ang Diyos ang genie. No? Siya ang genie ay tagasunod ng ating mga gusto. Hindi ganoon. No? So pag praying for the others, we are praying for others to be sanctified. They will be sanctified through the Word of God. Okay, Romans 10:1. Ito, napakahalaga nito. Tignan niyo ang panalangin ni Apostle Paul. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Ano yung ipinagpe-pray niya rito? Mga bata, sagot. Anong ipinagpe-pray niya rito para sa iba? Kaligtasan ng mga hindi pa ligtas. Oo. Kung meron kang kakilala na alaman mong paimpyerno pa, no? Hindi pa ligtas, hindi pa nagsisisi ng kasalanan, hindi pa kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas, dapat atin silang ipinapanalangin. Pag sinabing hindi pa ligtas, ang taong ito ay paimpyerno, ang taong ito ay wala pang pagkilala sa Diyos ng malalim, wala pa siyang malalim na takot sa Diyos, wala pang siyang relasyon sa Diyos. Pag siya'y namatay, siya'y paimpyerno. So anong ating panalangin? Ang ating panalangin sa kanila ay sila ay maligtas. Sila ay magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon. Kung sino man yan, kung yan ay may nanay mo, kung yan man ay tatay mo, kung yan man ay kapatid mo, kung yan man ay pinsan mo, kung yan man ay lola mo, kung yan lolo mo, kung yan tiyo mo, tiya mo, mga mahal mo sa buhay. Alam niyo, sabi ni Apostle Paul doon sa prayer, ang nais ng aking puso at aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Oo. Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo rin pa masabi na ikiligtas na. Pag tinanong ka, saan ka pupunta pag ikay namatay, hindi mo pa rin masagot, hindi mo pa alam. Dapat pinapanalangin mo din yan. Panginoon, tulungan niyo ako. Hindi ko pa naiintindihan. Sana po isang araw maintindihan ko po ito. Itong kaligtasan tinuturong ito, no, ng mga tagapangaral ng mami o ng daddy. So ipinapanalangin ang kaligtasan ng mga hindi paligtas. Okay? Maliwanag yon. Next. 2 Corinthians 13:7, sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin! Ngayoy, idinadalangin namin sa Diyos na kayo huwag magsigawa ng masama. Hindi upang kami mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan kahit kami maging gaya ng itinakwil. Idinadalangin namin sa Diyos na kayo huwag magsigawa ng masama. So yan yung pinapanalangin sa iba. Oo, manatiling nasa tamang landas ang mga Kristiyano. O kung kahit hindi Kristiyano, panalangin natin maging nasa tamang landas pa rin yung mga nasa paligid natin. Oo. So ipag-pray natin ito. Yung pala, kaya pala ipinapanalangin yung iba, mayroon palang dahilan. Hinihiling natin sa Panginoon na silang bigyan ng lakas na manatiling nasa tamang landas ang mga Kristiyano. Oo. Kasi ang tao ay mahina. Manatili na nasa tamang landas ang lahat, no? Yung nagsisimba ay manatiling nagsisimba. Yung nagbabasa ng Bible ay manatiling nagbabasa ng Bible. Yung mag-asawang nagmamahalan ay patuloy magmahalan. Yung lalaki ay manatiling lalaki. Yung babae ay manatiling babae, no? Yung nag-aaral at hindi pa pwedeng manligaw ay mag-aral muna at wag muna manligaw. Oo. Kumbaga manatiling nasa tamang landas. Yung nagbibigay ay magbigay ng tapat. No? Yung nangangaral ay patuloy na mangaral. No, huwag mahulog sa kung sa anong kasalanan o kasamaan. Yung mga nagtatrabaho ay manatiling tapat, nasa tamang landas. Huwag man dahit, huwag man loko ng kapwa. So,
May dahilan para ipanalangin ang iba. Sana nakikita natin yung dahilan kung bakit kalooban pala ito ng Panginoon sa atin. So dito pa, basahin natin ito. Mabilis lang ang pagbasa. Sundan nyo ka. O pabilisan tayo ng pagbasa mga kids. Pabilisan tayo. Okay, alam ko may mabibilis ang bumasa. Sabay-sabay, unahan nyo ako ng pagbabasa. Babasahin ko ng mabilis. Dahil dito iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Sino na una? 17 to 19. Ready? Na si Kristo ay mayaman sa inyong mga puso, manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo mag-ugat at magsitibay sa pag-ibig. Ay lumakas upang matalasas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at haba at taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayad ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ano yung prayer request dito? Bakit siya lumuluhod sa Ama? Ano yung kanyang iniluluhod? Okay? Pag ating binula yon, maging malalim sa pag-ibig sa Diyos. Ito yung pinaka mahalagang ating dapat maintindihan. Bakit tayo nagpe-pray? Ano yung pinakapuso? Na ang mga tao ating ipinapanalangin, maging ang ating sarili, ay maging malalim sa pag-ibig sa Diyos. Dahil kaya tayo ay tao ay upang makilala at magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagiging tao. To know Him and to enjoy Him forever. Oh, kaya tayo ginawa ng Diyos eh. Kaya tayo nilagyan ng isip, ng kalooban, ng damdamin. Kaya tayo nilikha na nakadepende sa Kanya ay upang ang ating pag-ibig sa Diyos ay lumalim sapagkat wala naman duda na sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No? So, kaya natin ipinapanalangin yung iba. Oo. Ang isang tatay, dapat ipinapanalangin yung anak na maging malalim ang pag-ibig sa Diyos. Ang magulang, ipinapanalangin ng anak. Ang anak, ipinapanalangin ng magulang. Ang magkapatid, nagpapanalaginan. Ang mga tao, ipinapanalangin na sila'y maging malalim sa pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, habang tayo nagpe-pray ng gayon para sa iba, ibig sabihin, pinaparangalan natin ang Diyos dahil ang gusto natin maging bida sa buhay ng mga tao. Gusto natin na ang mga tao ay ang Diyos ang hanapin, ang maging bida sa kanila, ang pahalagahan nila sa kanilang buhay. Oh. Kaya mahalaga po ito. Magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matubig. Okay? So, makikita natin dito, ano yung ipinapanalangin natin sa iba? Bakit natin ipinapanalangin yung iba? Upang sila'y gumaling. Okay? Saan? Sa physical at spiritual na sakit. Sapagkat yung sakit, walang healing yan. Walang kagalingan yan kung wala ang awa ng Diyos. Sa Bible, nung nabubuhay pa ang Panginoong Jesucristo, sari-saring sakit yung dinala sa Kanya. Pinagaling niyang lahat yon. Pinakikita doon na talagang ang paggaling ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Oo. At yun namang mga sakit na yon ay ginamit na ilustrasyon upang ipakita yung sakit spiritual, yung kasalanan. No? Na ang makapagpapagaling din lang talaga dyan ay ang Panginoong Diyos. Oo. So, pinapanalangin natin. Pagamat tayo pumunta sa doktor, gumagamit ng mga gamot, gumagamit ng mga supplement or ng mga herbal, still, ang ating pagtitiwala nasa kamay ng Diyos. Oo, hindi tayo ginawa ng Diyos upang ang hangaan ay doktor, upang ang hangaan ay herbal, upang ang hangaan ay gamot. Ginawa tayo ng Diyos upang siya ang hangaan. At sa lahat ng ating pangailangan at kakapusan, ay Diyos ang ating aasahan at Diyos ang ating kikilalaning tumutugon sa lahat ng ating kailangan. Opo. So mga minamahal, sana makita natin ito. Kagalingan sa pisikal at spiritual na sakit. Okay? So mga kids, okay, dahil tayo mananalangin pa, sana nakita natin ito. Sana nakita natin yung ating paksa, yung nais iparating ng Diyos sa atin ngayong hapon na ito, yung praying for others. Bakit ko ba sila ipagpe-pray? So yung pinakadiwa, kaya pala, upang
ang Diyos ang maging sentro ng ating mga panalangin. No? Sa buhay natin, ang Diyos yung ating ibigin, ang Diyos yung ating mahalin, ang Diyos ang ating pagtiwalaan, ang Diyos ang ating sundin, ang Diyos ang ating asahan, ang Diyos ang ating luwalhatiin, ang Diyos ang ating igalang, no? At yun din yung ating desire sa iba, kung bakit tayo nananalangin. So mga kids, sana pinagpala tayo ng Panginoon at ang susunod nating part ay tayo ay ang ating parte ng gawain ngayong gabi na ito, kung naon naman muna yung panalangin o susunod dito, ay tayo manalangin sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. God bless us all.